All right, good evening, everyone. Welcome to uh, another webinar for tonight. All right, ayan. So, how many of you are first time na umattend ng webinar ko? All right, you can use the GoToWebinar panel to get engaged with me. And I hope na naririnig yung boses ko na loud and clear. Okay, so before we begin our webinar ng our proper session, I would like to know kung naririnig niyo ba ako ng malinaw. Please raise your hand. Okay, I want to know kasi hindi tayo nagkikita-kita. Okay, thank you, Christian. Okay, yung iba, kumusta naman? Alright, ayan, ang dami nagtaas. No? Salamat, Ken, Debbie, Mara. Okay, yan. So, Michael, Onin, yan. Thank you, thank you. Salamat sa pag-attend ng webinar na to. Alright. Okay, we will focus on prospecting and forming. Okay, so how many of you are experiencing challenges pagdating sa prospecting and forming? Can you raise your hand? Okay, ayan. Alright, para sa mga hindi nakakaalam kung sino ako, well, I'm your host and presenter for tonight. Mamaya may mga guest din tayo na magpe-present na mag-share ng experience nila. So, I am Edison Victorino. Okay, I've been doing network marketing since 2004. So, siguro masasabi ko ako yung mga nauna sa mga online marketing because I've been using Friendster and Yahoo Messenger. So, I believe you're familiar with Friendster. Sino dito nagkaroon ng Friendster account? Okay? So, aside from Friendster, I'm also using Yahoo chat rooms and Yahoo Messenger. That was 2004. Okay, so medyo may kamahalan pa ang PLDT DSL nung time na yon. Alright, to give you a background, sino ba ako sa network marketing? Okay, I've been conducting training about online marketing. So, ayan, especially sa network marketing. So, I've been featured on different media like ABS-CBN TFC, GMA News TV, so Entrepreneur Magazine, TV5, GNN. So, napakarami. Alright? And from my previous company, I generated millions of sales uh, and been ranked as a silver director, which is the third highest position in my previous company. Alright, so sa mga nagtatanong kung asan ako ngayon, I am currently working with GFox International. Alright, so ang direction ng company namin is more on into enzymes or mga weight management and nutritions. Alright, ayan. So how many of you right now are currently active in network marketing? Yung totally active, full-time. Okay, yun ang bread and butter, network marketing. Okay, pwede ko mamalaman? Ayan, o. Alright, salamat sa mga nagtataas ng kamay. Okay, thank you, Christian. Daryl, ayan, welcome. Welcome sa webinar na ito. Ayan, si Levi, Michael. Okay, salamat. Okay, thank you, thank you. Alright, so let's proceed with our proper topic for tonight. Okay, hold on. Alright. So the question is, hirap ka ba sa prospecting and closing? Alright, so alam ko marami sa atin ng maraming hard experience pagdating sa prospecting and closing, especially sa mga baguhan sa industriya. Okay? So again, pwede ko bang malaman kung sino ang currently hirap sa prospecting and closing? Okay, pwede ko bang yan? Salamat. Okay, yan. So, si Ami, salamat din. Okay, sino pa kaya? Ayan. So, napakaraming hirap talaga pagdating sa prospecting and closing. Yung iba totally nangangapa, hindi alam kung saan kukuha ng prospect, which is true naman talaga, especially kung baguhan ka sa industry. And lalo na kung hindi talaga high quality ang iyong connection.
So like me, to give you a background, so my background is I am a computer or a software engineer. So normally, syempre, network marketing, kahit bali-balik na rin natin yan, it's still sales and marketing. It's still a business, no? So when I started network marketing, very challenging sa akin itong industriya na to. Kasi bakit? Ang background ko, software engineer. So karamihan ng kilala ko ay mga geek, no? Totally, ang buhay nila nasa harap ng computer. So they don't want to sell, okay? So hindi sila mahilig magbenta or wala silang any background pagdating sa marketing, di ba? Ayan. And then, when I'm starting, syempre, wala akong ganong connections. And most of my friends also are not into business. So, therefore, wala ang hirap din mag-invite. Okay, so I know that some of you are experiencing the same. Tama? So, especially kung nag-start ka, hindi maganda yung connection. Yung iba naman, totally pinalad na napakaganda ng kanilang connection. Okay, so may mga pera, may mga pambili, okay, may mga pang-sign up, yung mga connection nila nasa business world talaga, kaya napakadaling kausap. Pero like me, in my experience, totally I don't have the right kind of crowd or the right kind of market. Alright, but I never give up because naniniwala ako sa industriya na ito. Alright? So, to answer this question, isa din ako sa mga taong naka-experience na nahihirapan sa prospecting and closing. Ngayon, pag-aralan natin, okay, yun nga, meron akong ginawang slide dito. Ano ba yung common reasons bakit marami ang nahihirapan sa prospecting? Ako, naniniwala ako dahil walang innovation ng karamihang tinuturo sa iyo ng upline mo. So, hindi na nag-innovate. Naging Jurassic na. Kaya nga nung naalala ko noong time na sinabi ko sa upline ko that I am using Friendster and Yahoo Messenger for prospecting, medyo natawa siya. Kasi ang karamihan tinuturo nila, mamlayer ka. Okay, especially yung pinakaunang-unang ipapagawa sa'yo, kung sumali ka, ay tawagan mo lahat ng kakilala mo. Kasi daw, ang network marketing ay K-system. Kaya lang, again, in my experience, in background ko, I don't have that kind of crowd na willing to go into a business because most of them are geek. Okay? Kaya tawagan mo lahat ng kakilala mo? Yes, I did it. Marami akong tinawagang classmate. Well, in fact, may napapain pa rin naman ako. Pero, hindi rin nag-materialize because bumabalik sila kung saan industry sila kompleto. At kung walang innovation ang tinuturo sa iyo ng upline mo, malamang tinatawagan mo pa rin lahat ng kakilala mo at patuloy mong kinukulit at pina-follow up. And isa rin sa hindi ko malilimutan ay ang mamigay ng flyer sa kalsada at overpass, di ba? Kaya lang kung nakatira ka sa Metro Manila, medyo delikadong gawin ito kasi baka mahuli ka ng MMDA or ng security guard ng Ortigas o Makati. Diba? So you need to secure a permit to do this. Naalala ko nga, way back 2008, no? So sinubukan namin mamigay ng flyer sa Greenbelt. So if you're familiar sa Greenbelt, dun sa location na may sa gitna ng Starbucks and Seattle Best, dun kami namimigay ng flyer noon. Until manotice kami ng mga gwardya, so sa madaling salita, pinaligiran kami ng mga gwardya. Sino sa inyo ang naka-experience na habang namimigay, ay pinaligiran ng mga gwardya? Kaya ang tanong ko, effective ba ang flyer? Pwede kang makakuha, pero hindi siya cost efficient, lalo na sa panahon ngayon. Alright? Ayan. So, isa rin sa mga tinuturo ng apply ay mamusakal ng tao sa mall. Well, ako, napasama ako sa isang network marketing dahil pinasakal din ako pero hindi ako sumali ng time na yon. Okay? Ayan.
Okay, yan. So, isa rin sa lumang tinuturo ay mangidnap. Dalhin mo sa office, ako ang bahala. Di ba? So, normally tinuturo yan kung hindi mo alam kung paano ipaliwanag ang negosyo. Di ba? Sabi sa'yo na apply mo, hindi basta sabihin mo manonood kayong sine, sabihin mo may date kayo. Di ba? Then ako bahala ako magka-percent. I know that marami sa inyo na experience din yan. No? Kaya lang I'm telling you, kapag nag-kidnap kayo, yung trust ng tao nawawala. Kasi hindi nyo sinabi yung totoo eh. So instead na sana ma-appreciate kayo, kaya lang, dahil kinidnap nyo, bagsak agad yung trust. So, ang hirap i-convert, ang hirap i-mindset, yung iba galit na galit pa. Tama? At lagi niyong tatandaan that people will only join and buy from you if they like and trust you. Kaya lang yung likability factor na wala na dahil kinidnap nyo. Yung trust factor na wala na dahil kinidnap nyo rin. No? So, if you are going to invite someone, better straight to the point. Or dumaan muna sa forming process, which is mamaya, i-discuss natin. Alright? Okay, so reason number 2. Okay, napashortcut tayo sa ano. Okay, reason number 2, centering mindset. Okay, walang masama sa centering, pero kung puro centering na lang ang gagawin mo at wala ka naman nadadala sa office, wala rin production yan. Naalala nyo nun, di ba? Madalas kayong tawagan ng upline mo. Di ba, Brad, punta tayong office. Apps, ano meron? Meeting. Pero pagdating mo sa meeting, wala nangyari. Therefore, walang production. Tama? So, maganda ang centering kasi mas madali makapag-implement. Kaya lang, it's not always good kung hindi ka nakakapagdala. So, better, lumabas ka muna, mag-field ka muna, maghanap ka ng tao mapaprospectan or masesetan ng appointment. Alright? So, sino dito ang gumagawa ng centering until now? Nag-centering pa rin. Kami, nag-centering pa rin kami sa team. We still do that. And sa kayo ba, you're still doing centering? Ayan, salamat sa mga sumagot. Ayan, no? So, ang dami na natin ngayon. Iba humabol. Ayan, may mga papasok pa, may mga kararating lang. Okay, that's good. Salamat sa pag-attend ng ating training. Okay, reason number 3, baka kulang ka pa sa training. Tama? Question lang. Sino sa inyong madalas sinasabi sa downline niyo kapag wala silang production? Ay, nako bro, baka kulang ka pa sa training. Diba? Attend ka ng training. Tama? Diba? Madalas nating sinasabi yan sa mga downlines natin or minsan tayo naman bilang downline, madalas din sinasabi yan sa atin ng mga upline natin. O bro, baka hindi ka makarecruit kasi kulang ka pa sa training. Kaya lagi kang a-attend ng training araw-araw. Okay, training is good, walang masama doon. In fact, importante talaga iyan. Pero pansinin nyo kung sa typical or conventional na network marketing, although I am not against the traditional way, the conventional way, no? I'm saying that pwedeng effective pa rin yan, pero not all the time. So, pwedeng effective siya sa different personality ng tao. Okay, pero kung papansinin mo, kung puro training lang ang gagawin mo, everyday, training, 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 wala nang production. Wala nang oras for production. Puro training, office na lang. Training sa loob ng office, training sa loob ng office. Tingin mo, uusad pa ba ang network mo? Bottom line, at the end of the day, dapat nakakapag-generate ka ng sales because this is business. And minsan, ang masaklap pa, ang karamihan content lang ng training is all about mindsetting. I am not against conventional way of doing networking. So kung ganito ang sistema nyo, ang culture nyo sa company nyo, go on, proceed. But I'm telling you that you need to create your own system. Kung ano yung kulang sa company nyo, then kailangan ikaw mismo ang magpuno. Kung sa company nyo, puro mindset training, walang skill set, then kailangan mo mag-aral ng sarili mong skill set. Okay? Para may maituro ka sa grupo mo. Kung sa company nyo, totally walang training, kahit ano, walang sistema, then you need to learn how to create your own system para sa grupo mo, para sa future mo. Alright? Nakuha nyo ba? Ayan. So, reason number 4, don't deviate from your upline system. Okay? Tanungin mo muna si upline. No? Maaaring maraming pinapagawa sa yung sistema si upline na hindi naman effective sa iyo. Pero tanungin mo siya,
kung kumikita ba talaga si Upline sa sistemang pinagagawa niya sa'yo. Kasi kung hindi, it is better that you look and find the right system para sa'yo. Kasi hindi lahat ng system are compatible sa'yo. So you need to test and find kung ano yung mag-workout sa'yo. Alright? I have this friend of mine from, sabihin ko na yung company, no, from AIM Global. Okay, so, laging pinapagawa daw sa kanya ng upline niya ay mag-offline siya. No? Mag-offline daw siya kasi hindi daw pwede puro online. So, kailangan niyang mag-offline. And the personality of this person, the guy is an engineer. So, he's a technical guy. No, kung papansin mo, yung mga ganitong klase ng tao, they are more inclined to technologies. Ang strength nila nasa technologies. Wala sa conventional na prospecting na offline. Yung talagang kagaya ng ginagawa ng mga magagaling nating mga uplines sa networkers na talagang kumita ng million-million sa offline method. So sa madaling salita, nag-deviate siya no, sa sistema ng upline niya. Kasi he believed and he knew na hindi siya magsusurvive doon sa sistemang iyon. Alright? Kaya ang ginawa niya, hinanap niya kung saan siya compatible. So he find the online system. In 6 months, milyonaryo siya. Hindi sa lahat ng oras, tama si upline. Hindi sa lahat ng oras, effective ang sistema ni upline. Pwedeng hindi yan effective sa'yo. But kay upline, effective. Or sa ibang crossline mo, effective. Pero sa'yo, pwedeng hindi. So you need to find kung saan ka magiging effective. Alright? Ayan. Ito. Reason number 5. Alam ko very popular ngayon ang online marketing. So, maraming mga uplines ang sinasuggest, even company owners, that everyone should go online. Tama ba? Di ba sinasuggest sa inyo, na mag-online kayo, maraming prospect doon kasi maraming pumuputok na network because of online. Which is true. Okay, marami talagang pumuputok na network ngayon dahil sa online. Tama. In fact, yung M-Goldex, no, that's very popular sila pagdating sa online. 90% of the people are doing online, no? Kaya sumabog din sila. Kaya lang, kung hindi mo alam ang method ng online at sinasabi sa iyo ng upline mo na mag-online ka and yet ginagawa niya ang business ng offline, baka may mali. No? Kaya baka isa din yan ng reason kung bakit ka nahihirapan sa network marketing business mo. Tama? Kaya nangyayari, sabi ni upline, mag-online ka daw, pero lagi kanyang tinatawagan na mag-centering at mag-offline kayo. May mali, di ba? Okay. Kaya kung online ka, then you better find a good system, a very easy and duplicatable system na magagawa mo sa online. Alright? So here's another 5th reason, no? So this is part 2. Ito yung pinaka-paborito at talagang natatawa ko dahil marami akong tao na observe dito sa issue na to. Prep tools. No? So tignan natin yung extreme side, no? Maraming gustong pumunta sa online, pero yung online, ino-offline nila. Nakuha nyo? Marami naman totally online, pero wala nang ginawa kung hindi mag-prepare ng tools. Okay? Nakuha nyo? So when I say prep tools, ito yung tipo ng online. Kasi alam ko maraming networker talaga ang magagaling na ngayon sa online. Pero marami pa rin ang confused pagdating sa online. No? So that's why it is important that you know the basic. Mamaya we will discuss kung ano yung basic na tinutukoy ko. Okay? Kasi bakit? Marami kasi nag-online nowadays. No? Sabi nila online. So, pagsalta nila sa online, ang unang gagawin nila ay gumawa ng website, mag-set up ng autoresponder, okay? Gumawa ng capture page, mag-aral mag-edit ng video, mag-aral gumawa ng video, magkaroon ng video production, okay? Mag-aral ng direct response sales letter, sumulat ng direct response sales letter. So, totally, naubos na yung oras dun. Ang daming prosesong ginawa. And take note, okay, itong production na to, this will take you 6 months. No? So, just imagine, nag-aaral ka gumawa ng website.
totally wala kang alam sa paggagawa ng website. Tapos sasabihin sa'yo ng upline mo na mahilig din sa prep tools, bro, pagpasok mo, gawa tayo ng website. Hindi ka technical person. So, gumawa ka ng website, it took you 45 days. 45 days, ha? Yet, sa 45 days na yun, wala kang kikitain doon. Kasi ang gagawin mo lang, gagawa ng website. Ngayon, may website ka na. Bro, aralin mo yung autoresponder. Kasi kailangan makaka-capture daw ng maraming leads. Tama? Capture ng maraming leads. O sige, nag-aral ka, inaral mo ang autoresponder. It took you another 15 days. And yet, marami ka nga napapasok na, marami nga nagsasign up sa autoresponder mo. Pero hindi mo naman alam kung paano pa rin mag-market. Okay, so totally, it's a waste of time. You're not earning. No? So, anong nangyari? Naging web developer ka lang, naging IT ka. Tandaan mo, our job is not to become an IT. The reason why you want to go online, okay, is para ma-boost ang sales mo in a matter of speed, na sobrang bilis. Kaya kung pupunta ka online, make sure na hindi mauubos ang oras mo kaka-prepare ng tools mo. Okay? So, everything is useless. Useless yan. Useless. Okay? Okay? Useless kung hindi mo alam ang basic skill. Because if you know the basic skill, whether mapa-offline ka or mapa-online ka, you can still make money in network marketing. How many of you knows this basic skill? How many of you? Sige lang, be honest. Ako na naman makita dito pa, nagtaas kayo ng kamay. Okay? Do you know the basic skill? Okay? Well, of course, hindi ko na pwedeng sabihin the basic mindset. Because everything, okay, karamihan ng training sa network marketing are all about mindset, no? Nalimutan na nga yung skills eh. Now, right now, punta tayo sa basic skills. Ano ba ang basic skills sa network marketing para magawa mong makapag-recruit ng napakaraming prospect? Whether online or offline, walang internet, you can still make money. You can still prospect. Okay, kung may internet, you can still prospect. You can still make money. You need to know the basic skill. Yeah, because everything is useless. The reason why you are attending this webinar, meron ka ng right mindset eh. I know that you want to learn more. Pero kung wala rin ng basic skill, ang basic how to, it's useless. Kaya nga lagi ko ang challenge eh. No? Though I'm not against sa mga training na puro mindset. Pero mindset is useless. The why is useless if you don't know the how. Kaya nga marami, 3 taon na sa network. Maganda mindset, tama na yung mindset. Pero still not making money. Araw-araw umattend ng training, gumraduate na, natapos ng training, umulit na ulit sa training, pero wala pa rin kinikita. It's because wala yung how. The why and the how, laging magkasama yan. Okay? Laging magkasama yan. Hindi pwedeng how lang. Kasi kung wala kang why, kahit sobrang galing mo, hindi ka pa rin yayaman. Maybe you can make money, pero hindi ka yayaman. Sobrang skillful mo. Pero dahil wala kang reason, wala kang why, so hindi ka makakarating sa goal mo. Hindi mo ma-achieve yung goal mo. Kung puro why ka naman at wala kang how, maaaring sa training, di ba yung inaabot ng madaling araw sa training, baliw na baliw ka, talagang excited ka. Pero pag uwi mo ng bahay, pag gising mo, ano ko nga ba sisimulan yun? Excited ako sa training kagabi, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Dahil wala kang how. Umamin kayo. Taas ang kamay. Sino dito yung pag-attend sa training sa company nila, paglabas, ang tanong pa rin, paano nga ba gagawin yun? Marami bang ganon? Marami nakaka-relate. May mga nakaka-relate, di ba? Nakaka-relate kayo. Okay, kaya nga kayo andito sa webinar na to because you want to learn the how. Tama ba? Right? Salamat at umatad kayo sa webinar na to. Alright. Sa network marketing, dalawa lang talaga ang pinaka-importante gawin. To sell and to sponsor. We cannot deny na hindi tayo magbebenta, that we're not salesman. Well, in a way, we're not salesman. We're more of a consultant. But, we need to sell. Tama ba? We need to sell the products. Bakit? Para may panggalaw ka.
Wala naman umasa ka lagi kay upline. Sabi mo na lang lagi, upline, panggalaw, wala na akong panggalaw, no, upline, kailangan ko ng ganito, pamasahe, pantakbo, hindi na ako makapunta ng office kasi wala na akong pamasahe. Bakit? Eh, hindi ka lang move ng product eh. Okay, huwag niyo tatanggalin ang product movement sa network marketing. Because the product movement is the bloodline of any business. Okay? Kaya kung may mga nagsasabi, no recruit, no selling. Ang tanong, hanggang kailan ka tatagal? No recruit, no selling. And the mere fact you are saying that join me, no recruit, no selling, you are still recruiting, you are still selling. No? Tinwist mo lang yung word. Alright? That's why, lagi mong tatandaan, this is business. And sales is the bloodline of any business. Walang sales, walang benta, magsasarang company. Nakakahiya ba magbenta? No. Hindi nakakahiya magbenta. Ilagay nyo yan sa mindset nyo. Yan ang tamang mindset. You need to sell. Okay? And not only to sell, you also need to sponsor. Because selling can give you an immediate income, but sponsoring can give you a long-term residual income. Pero kung ang downline mo kaya rin magbenta, just imagine how much residual income ang pwede nila mag-generate sa'yo. You have an idea? What if I only have 200 downlines? Pero kada downlines ko nag-generate ng 100,000 sales per month. Okay, 100,000 times 200. Magkano kaya ang sales na generate ng grupo ko? Malaki, di ba? Sa madaling salita, palong-palo din ang residual income ko, palong-palo din ang commission ko. Gusto nyo ba yung downline nyo marunong magbenta, marunong mag-move ng product para malaki yung uni level nyo, tsaka step breakaway? Or if redundant binary kayo, para malaki, palong-palo talaga? Gusto nyo ba yon? Right? Nako, yung iba tahimik, oh, wala nagtatas na kami, wala atang uma-agree. Again, gusto nyo ba nang yung downline nyo kayang mag-move ng product para ang laki ng commission nyo, ng residual income nyo? Gusto nyo ba yon? Yun, sumagot. Yes, no, we all want income. That's why nasa network marketing tayo. But always remember, we're not just selling. We need also to build, to sponsor, and to build people. Okay, kaya dalawa lang ang tama ang dapat natin gawin sa network marketing para umasenso, to sell and to sponsor. Now, here's the question. Paano nga ba talaga mag-sponsor, Sir Edison? Tama, paano ba talaga ginagawa yan? Kasi ako parang hirap na hirap ako eh. No? Ang dami kong rejections. Ang dami nagre-reject sa akin. Nawawalan na nga ako ng kaibigan eh. Iniiwasan na ako. Nasabi niyo na ba yun minsan sa sarili niyo? Okay lang yun. Normal lang naman ang rejection eh. Natural lang yan. Okay? Kasi, ang totoo niyan, kahit anong business ang pasukin nyo, kung traditional kayo, marireject kayo. Mag-apply kayo ng trabaho, di ba marireject kayo? Subukan nyo. Lalo na kung hindi talaga kaya qualify para sa job, rejected kayo. Minsan na-interview na kayo, nakadalawang interview na kayo sa bandang huli, na-reject pa rin kayo. Rejection is always a part of life. Alright? Kaya kung may marireject kayo, okay lang yan, normal yan. Like kahit saan kayo magpunta, you will still encounter rejection. Okay, how to sponsor? Tatlong approach. Direct approach, ito yung tipong sasabihin mo sa kakilala mo, sa kaibigan mo, bro, meron akong business. Bro, meron akong business, pag-usapan natin. Bro, meron akong side project, pag-usapan natin. Kailan ka pwede? Direct approach, diretso mo. Direct approach is effective sa mga taong ka-close mo, pero not very close or over familiarity. Kasi bakit? Kung dati ang alam niya puro babaero ka or puro kalokohan ka, tapos bigla mo siyang aayain mag-business, abay, mahihirapan ata siyang maniwala. Tama? Pero, okay, pero kung alam niyang nagninegosyo ka, alam niyang may business ka, tapos aayain mo siya mag-business in a direct approach way, so, baka maniwala siya. So, direct approach is effective sa mga taong nakakaalam that you are already in the business
o yung mga taong totally mataas ang pagtingin sa'yo at alam nilang negosyante ka, it's effective. Ngayon, paano naman yung mga kaibigan ko na hindi naniniwala sa akin or pwedeng sobrang kilala na kasi nila ako? Okay, use the indirect approach or yung tinatawag na third party approach. Okay, paano ba yung indirect o third party approach? So, ganito yan. Okay, sa indirect approach, ang itatanong mo sa kaibigan mo ay ganito. Bro, meron ka bang kilala na naghahanap ng sideline income? Kasi meron akong project dito and I need people. Baka meron kang ma-refer. Okay, pero ang totoo nun, siya talaga yung target mo, yung kaibigan mo. In-indirect approach mo lang. Okay? So, ulitin ko ha. Indirect approach is effective sa mga taong ayaw maniwala sa'yo or over-familiar na. So, use the indirect approach, no? Again, bro, meron ka bang kilala na naghahanap ng additional income or sideline income? Kasi meron akong project dito. Effective. Balik tayo ha. Direct approach, kaibigan mo, close mo, pero alam niya na as a business ka. Or yung may ano ba tayo dito? May respeto pa sa'yo. Alright, ayan. Okay. Question, are you learning? Okay, may natutunan ba kayo? Meron naman, ano? Ayan. Okay, that's good. Yes. Alright. Punta tayo sa form. Okay. Form is very effective naman sa cold market. No, form. Or yung mga tipong hindi ka kilala, totally wala kang background din dun sa tao, or pwedeng dati mo ng kaibigan, matagal mong hindi nakausap, so kailangan mo siyang i-form. Okay, alam ko dinidiscuss itong form sa mga NDO nyo, sa mga companies nyo. Okay, yung form. Kaya lang, I believe na hindi na-emphasize paano ba talaga yung form. Kasi normally yung form, sinasabi nila, family, occupation, recreation to get the message. Parang pinasadahan lang sa mga NDO. Di ba ganun ang nangyari? Oh, dapat ganito ha. Pag may dati kang kakilala, kailangan mo muna i-rekindle yung friendship nyo. Di ba? At kailangan mong gamitin yung form, family, occupation, recreation to get the message. Pero hindi in-emphasize kung paano ba talaga ginagamit ang form. Tama ba ako? Di ba ganun na nangyayari? Right? So, wala talagang proper training kung paano talaga ang form. But did you know that this method or form is very effective? Lalo na kapag na-master nyo yan, kahit saan kayo pumunta, whether online o offline kayo, you can still get people. Okay. Form is all about finding your prospects, wants, desire, needs, goals, strength, and weaknesses. Ayan na. So, Uzi lang may nadagdag sa strength, no? So, that's a typo, pero it's okay. Okay? It's about getting interested to someone, to your prospect. Di ba, kapag may mga gusto kayong tao, lalo na mga lalaki, no? Kapag may nililigawan kayong babae, di ba, pinoform nyo yung mga babae? Tinatanong nyo, saan sila nakatira, ilan sila magkakapatid, di ba, ano yung pangarap nila sa buhay. That is already a process or that is already forming. But take note, once you master this form, marami kayong pwedeng gawin. Okay, once you master this, non-stop ang mapapasign up nyo ng mga prospects. Gusto niyo ba yon? Yung tipong marami talaga kayong mapapasign up na prospects. How many of you na gusto na totally non-stop ang signing ng prospect? How many of you ang gusto talagang ma-master itong form method na ito? Pwede ko ba malaman? Alright. Okay, I invited one of my friends, okay, one of my business partner. So talagang hanga ako sa galing niya sa forming process. Matagal na rin siya sa industry since 2003. He's been doing network marketing. Okay, so marami na rin siyang napuntahang company and kumita rin siya sa mga company na kanyang sinalihan. That's why this guy is very effective. So, ang ginawa ko, tinuruan ko siya ng online method and he become more effective.
Okay, so I'm going to turn over this microphone, this presentation to Sir Richard. So let's see if he's online na. Ayan, no? So, okay. So gagawin ko siyang presenter right now. Okay. Hold on. So let's see. Okay, good evening, Sir Richard. Are you ready? Are you Okay, game. Excited ano? na. Ayan, naka-unmute ka na ha. Ibibigay ko sa iyo yung yung presentation na. Okay, so pakita mo yung yung mga Okay, technique sige. mo, just give some technique kung paano ka nagpo-form. Okay, sige. Share ko. Alright, eto na. Sige, game. Okay, you can you can click the show my screen para makita ng ating mga audience yung desktop or yung ano ba tawag dito yung Share ko ginagamit lang sa inyo kung device. paano yung Okay. yung ginagawa namin na pakikipag chat online and paano nagagamit yung form effectively. Ayan. So, gumawa ako dito ng konting notes. Ayan. Wait lang Okay, ayan. Nakikita nyo ba? Ikaw ipakitaas yung mga kamay. Ayan. Nandito nga pala ako sa katabi ng wife ko, si Ted. Hi ka naman. Hi. Ayan. Na hindi pa namin nakikita yung screen mo for your information. So, kailangan mo i-click yung show my screen. Teka, wait lang Okay, go ahead. Show my screen. Yan. Ayan, okay na. Lumabas ata ng Ayan, screen. bro. Sige, hold on. Ayan, lumabas na. Okay, good. Lumabas na yung screen mo. Okay. Ayan. So, sige, simulan natin. So, naghanda lang ako ng maiksing notes para lang sa atin lahat and konting sharing lang kung paano namin ginagawa yung effective chat strategies. So, and later, pakita namin sa inyo kung paano naman yung ninja moves. So, ngayon mag-focus muna tayo dun sa effective chat strategies namin. Okay? So, nilagay ko lang dito is form. Ayan. So, sabi nga ni Sir Edison kanina, alam na natin itong lahat, familiar na tayo kasi madalas na itong tinitraining sa atin ng mga uplines natin. So, family, occupation, recreation, and message. So, madalas mo pang maririnig sa mga uplines, you build rapport. Kailangan makipagkaibigan ka, kailangan marunong kang kumuha ng attention nila. So, tanungin mo yung pamilya, yung trabaho, kung ano ba ang trip nila sa buhay, and then pag nakuha mo yung kailangan nila, doon mo palang i-deliver yung message mo, which is your product or your business opportunity. So, para sa akin po, hindi siya ganun kadali. Hindi siya ganun kasimple lang na nakamusta mo na, then pwede mo na ibato yung message mo. Ang goal ko lagi, every time na ipag-chat ako, is to build relationship all the time. So, para sa akin, mas malalim to compared dun sa building rapport lang. Rapport is parang matagal na kayo agad magkakilala, parang moment na yun. To build relationship is kahit hindi pa siya nag-join sa'yo, you still like yung mga posts niya, chine-check mo pa rin yung mga chine-share niya ng mga sa Facebook, tingnan mo pa rin yung mga interest niya. So, kahit hindi kayo magkasama pa sa team, that is building relationship, nakikita niya na hindi ka basta habol lang na mag-sign up sa kanya. So, doon siya ngayon nagtitiwala. Now, through this strategy na ipapakita ko sa inyo, share ko lang, we're very blessed na nagkaroon kami dito ng 10 pay-ins in just 3 days na sobrang maganda yon, lalo na sa mga baguhan. Kung matututunan mo to ng mabilis, malaking bagay. So, ito yan. 10 pay-ins in 3 days. And mostly dito, hindi ko kilala to. Pero nakabuild ako ng relationship and trust sa kanila. And at the same time, nakita nila na meron silang patutunguhan dun sa magiging partnership namin.
So, bigay ko sa inyo yung mga tips. So, dapat kasi ang paggawa mo ng isang bagay, lalo na sa network marketing, dapat simple and duplicable. Kasi sabi nga ni Sir Ed, pwedeng ikaw, techie ka, pwedeng kaya mong gumawa ng page, kaya mong gumawa ng website, pero yung downline mo, hindi niya kayang gawin yon. So, hindi ka maduduplicate doon. Don't expect na makakaduplicate ka sa mga tao kung ikaw lang yung skillful. So, dapat willing naman yung mga grupo, yung mga downlines mo na matuto, pero kailangan in a simple and duplicable way mo siya magawa. So like itong form, bibigyan ko kayo ng mga simple steps lang. So ito yung number 1 ko. Okay. So basahin ko. Pag-usapan nyo kung ano ang interest niya. Ayan. Yung sabi nga ni Mr. Ed kanina, dapat makuha mo agad kung ano yung interest niya. Kung yan IT person, dapat meron kang mga input din sa kanya about IT. So, kung yan naman musikero, musician, or mga artist, dapat meron ka ring i-share sa kanya. Hindi yung first time lang kayo nakausap or tagal-tagal yung hindi nakausap, ino-offer mo na agad yung negosyo mo. So, turn off yun sa kanila. So, dyan nangyayari yung mga scene zone. So, nararamdaman kasi ng prospect mo yan na meron kang ibang, kumbaga, tawag nga nila dyan, modus. Kumbaga, meron kang ibang pinaplano. So, gusto ng kausap natin na sila ang pinag-uusapan. So, hindi tayo. And sa paggawa nun, pwede mong tanungin lang siya ng tanungin about dun sa interest niya. And ang magiging effect nito, ito, maniwala kayo kasi ito yung lagi kong ginagawa. 90% of the time, malulunod yan eh. What do I mean sa malulunod? Malulunod siya dun sa mga katanungan mo about herself or himself sa interest niya at mahihiya naman niya na ikaw naman yung kamustahin niya, ikaw naman yung tanungin niya kung ano yung pinagkakabisihan mo, pinagkakaabalahan mo. So, yun yung tamang time para may kwento mo naman kung ano yung message mo. Yan. So, ano pa yung susunod? Be polite. Ano ba ang ibig sabihin ng polite? So, dapat maging magalang lang tayo. So, wag mong aawayin. Ito yung para sa mga sometimes nakaka-receive tayo ng mga inquiries from networkers na rin, from other company na naghahanap ng break. So, nag-inquire sa'yo. But then, parang dumating sa point na yung conversation nyo, parang pinagmamalaki nyo yung kanya-kanyang kumpanya. Wala namang masama doon. Pero, ang nangyayari kasi, dumadating sa point na naiinis ka na sa kanya since di mo siya makuha. So, ang tendency niyan, nag-aaway na rin kayo. Diba? So, hindi mo makukuha ang isang tao lalo na kung nakaaway mo siya o nakasagutan mo. So, ang ano ko lang dyan, ang tip ko dyan, be polite, huwag mong awayin. Normal lang, kausapin mo lang siya and magalang ka lang sa sabihin mo, sir or bro, you know what, I respect you, your business. So then, i-share mo naman kung ano yung part mo. And yung tao naman kasi, may sarili naman yung choice para i-grab kung ano yung ano yung pinapakita mong opportunity, pwede niyang i-grab yun. Meron siyang choice. Okay? So, number 2, be polite. Okay. Number 3, I hope, meron tayong natututunan dito sa natin. Pwede bang makita yung mga kamay ng mga nakikinig sa atin ngayon? Okay? Ayan, nagtataasan Alright, sila. yan. Gising pa sila, gising. Lahat nagtaas. Okay. Yan. Power. Okay. Sige, doon tayo sa number 3. Okay. So number 3, be informative. So ano ba yung pagiging informative? Dapat yung prospect mo, meron siyang new learnings
meron siyang bagong matututunan sa'yo. Hindi pwedeng kung ano na yung natututunan niya doon sa kumpanya nila, yun din yung maririnig niya sa'yo. So, walang bago. So, paano siya magkakaroon ng interest na i-grab yung ino-offer mo? Or ikaw mismo, paano kanya gugustuhin na makasama sa negosyo? Wala naman siya natututunang bago or hindi siya nakaka-relate naman sa mga sinasabi mo. Or pwedeng nakaka-relate, kaya lang pareho na eh. Meron na siyang naririnig doon sa kanila eh. So, why waste time na gumurupo pa sa'yo or i-grab yung product mo or yung opportunity mo? So, hindi niya gagawin yun. Pero pag informative ka, marami siyang bagong natututunan sa'yo. Ayan, for sure. Yan ang gusto kasi ng tao. Kahit naman sa mga malls, sa mga iba pang selling places, makikita nyo na kung saan maraming tao, doon kasi meron silang bagong napupulot na information. So, meron silang bagong natututunan. Okay? Okay, number 4. Ayan. So, sana ito, lahat ginagawa natin to. Okay, sa form, kailangan always put yourself to the prospect's shoes. So, dapat maramdaman niya ngayon yung sincerity mo. So, ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon niya. Maybe hindi siya makasali ngayon, pero you're building relationship. Yun yung importante. Hindi naman yan kasi 100% sasali lahat yung kakausapin mo. So, ang importante dito, naramdaman ka niya. Kumbaga, napadama mo sa kanya na kahit di pa kayo magka-grupo or hindi siya nag-join sa'yo, di ba? Still, naintindihan mo kung ano yung pinagdadaanan niya. Maybe wala pang pera. Okay? So, or kunwari, hindi siya makabitaw dahil maganda yung kinikita niya dun sa isang business opportunity niya. So, kailangan lang, ilagay mo yung sarili mo. Baka mamaya may pinagdadaanan pala to sa pamilya. Okay? So, dapat maging sincere ka para maintindihan mo o sinasabi natin to understand their situation para makarelate ka. Okay? So, always put yourself to the prospect shoes. Okay, next. So, tayo sa next. Ayan, hope. Okay. Hope is pag-asa. So, ano bang relate nito sa pag-perform? So, nararamdaman kasi ng kausap mo. Nakikita nila kung meron ba sila talagang makukuha or mapupunta ba sila sa right team. So, nagkakaroon ngayon sila ng pag-asa. Nakakita sila ng liwanag na sila magkaka-break na rin sa MLM o sa network marketing opportunity. So dito, pag naparamdam mo na merong hope sa ino-offer mo or sa relationship na binibuild nyo, yan, may pag-asa siya na makaka-break na nakikita niya sa pag-team up niya sa'yo. So importante yun kasi hindi naman lahat kaya sumasali dahil lang sa produkto or dahil lang sa kitaan. Minsan kaya sumasali yung tao dahil nakikita niya na dito meron tayong pag-asa. This time, ito na yung break natin. So, yun. So, number 5 is hope. Okay, so, i-ano nyo yan, i-apply nyo yan sa pakikipag-chat nyo or kahit offline, pakikipag-usap nyo. Ito yung mga simple and duplicable ways. Napakadali lang nito. Hindi ito kailangan ng masyadong walang computation dito, walang anything na kailangan mong isipin. Kailangan lang maging sincere ka o yung attitude mo, kailangan lang totally ma-change yan pag nakikipag-usap ka sa client. Okay. Ayan. Ito. Sigurado maraming tatamaan dito. Okay. So, pasensya na sa mga mababasag. Okay. Avoid being too proud sa opportunity mo. Okay. So, sabi ko dito, mas humble ka lang, mas likable ka nila. Okay? Kasi, pansinin mo, when you offer, parang laging to the max eh. Parang laging kaya na lahat pabagsakin ng ibang network company. Ikaw na yung pinaka-the best. Ikaw na yung may pinakamalaking pairing. Ikaw na yung mayroong malaking exit. Kumbaga, or ikaw na yung may effective na produkto. So, sabihin na natin na yun nga yung dala mo. Pero pwede mo naman yan sabihin or pwede mo naman yan iparating sa client mo
in a nice way na mararamdaman niya na proud ka pero hindi mo pinaglalandakan yan. Kumbaga, kasi minsan na-turn off din yung tao sa ganun. Na yung sa sobrang parang solid ka talaga na to the point na walang tulugan, talagang nasa dugo mo na talaga dumadalo yung produkto mo o yung opportunity mo. Na to the point na meron ka palang mga nakakausap na na-turn off pala sila sa ganun. Mas nagugustuhan nila yung nagkakaroon ka ng time sa pamilya, nagkakaroon ka ng time sa mga iba pang important things. So, walang masama kung ipagmamalaki mo yung produkto. Kaya lang, yung being too proud sa opportunity mo na para bang wala nang tatalo sa'yo. Itong tandaan natin, lahat ng kumpanya maganda, lahat ng mga produkto magaganda yan. Okay? Itong ginagawa lang natin ngayon, pinapakitaan namin kayo ng proven system na sobrang effective talaga sa team namin. So, sinishare namin sa inyo. So, kasi ano kami, proud kami na ito ay nagiging effective sa bawat members namin. So, avoid being proud sa opportunity mo. Too proud. Okay? Mas humble ka lang, syempre, mas magugustuhan ka ng mga tao. Okay? So, ayan. Ito. Favorite to. Maraming tatamaan dito. Okay? Sabi dito, huwag mamilit. O yung tinatawag natin na pushy. Okay? Familiar? Marami sigurong nakaka-relate dyan. Sabi nga ni Lola ni Dora, sa tamang panahon. So, anong ibig sabihin yan? Siyempre, inintroduce mo sa kanya yung negosyo o yung produkto mo. Kaso hindi right, kumbaga, hindi siya right timing. May gastos yung tao, meron siyang dapat na unahin. Pero it doesn't mean naman na hindi niya bibilin. So, ang nangyayari, nahihilaw. Anong ibig ko sabihin sa nahihilaw? So, dapat sana bibili siya. Kaya lang, nakulitan sa'yo. So, masyado kang pushy. So, yung tamang panahon mo nawala. Okay? So, wala na. Wala ka ng wala ka ng production that time. Okay? So, pag hindi ka masyadong namimilit, malalaman mo yan, mararamdaman mo yan na yung tao, kukuha pa rin sa'yo yan. Like for example, kanina, after church, meron akong na-meet na friend. So, nagkwentuhan kami. Okay? Number 1, ginawa ko to. Namin kung ano yung interest niya. So, nasa isang religious organization siya. So, doon ko pinatakbo yung usapan namin. Okay? Polite ako and nagbigay ako sa kanya ng mga information. Naging informative ako para makita niya kung paano pa nila i-market yung mga services nila. Okay? And then, nilagay ko rin yung sarili ko doon sa sitwasyon niya. Okay, nalaman ko na, mahirap pala yung ginagawa nila kasi more on offline. So, tinuruan ko ng konting online moves, online strategies. And then, nakita niya na mayroon pa palang hope. Kumbaga, mayroon pa palang ganung avenue. Pwede pa pala akong gumamit ng online para makamarket din ako ng services namin. And nakita niya sa akin na hindi rin ako proud. At ang maganda doon, nagkaroon ako ng opportunity para i-share din kung ano naman yung kinikater kong produkto. So, sinabi ko sa kanya, in straight manner, sinabi ko, ako naman bro, nagne-network ako ngayon. Actually, ito yung product namin. So, pinakita ko yung produkto, pampapayat. So, walang selling na nangyari. Nagkwento lang ako. At dahil naramdaman niya na nakabuild ako ng good relationship sa kanya, siya pa mismo ang nagsabi na kukuha daw siya sa tamang panahon. Ibig sabihin, inaantay lang niya yung sweldo niya. Kasi medyo kailangan niya ng papapayat, medyo kailangan niya paliitin yung tiyan niya kasi ikakasal siya next year. So importante sa kanya na pumayat. Nung nakita niya na nagbebenta ako nun, pero hindi ko siya binibentahan. Gumawa lang ako ng curiosity para mapansin niya o ma-curious siya na ito yung produkto ko. Hindi ko siya binentahan, pero ngayon siya nagsabi, bibili siya. So, kung ganun yung magiging style nyo, tsak yan. Ang dami nyo magiging benta. Okay. So, ito yung last. Okay.
Ang last part is, huwag masyado ipapakita na naghahabol ka sa kanya. Ayan. Daming guilty dyan. Kasi nararamdaman din niya ng prospect mo. So kung pinapakita mo na sobra ka kung makareply, siya naman isi-scene zone ka ng 3 hours. One-liner. Oo, one-liner lang yung mga sagot. Tapos, pagsagot, nakareply ka agad. Nararamdaman nila na nakaabang ka sa mga reply nila. So nararamdaman nila na naghahabol ka sa kanila. Na kapag sila ay nag-sign up o bumili ng produkto mo, magbe-benefit ka doon. So, syempre ang tao meron yung nature na may pride yan. Okay? So, kung paparamdam mo sa kanila na merong value sa ginagawa mo, ikaw ang hahabulin nila. Okay? So, yan ang ma-share ko sa inyo for tonight kung paano gawin ng effective and simple pero duplicable. Kayang-kaya to kahit ng lola mo. Yan nga ang tawag namin dyan. So, effective ways of how to do form. So, babalik ko na yung floor, tama ba? yung training natin kay Sir Jason. Alright. Ayan. Salamat, Sir Richard. Ayan. Thank you. Thank you, Sir Richard. Ayan. So, marami ba kayo natutunan sa shinare ni Sir Richard? I do believe na marami kayong natutunan, Kasi kahit ako, first time ko rin malaman yung mga yan, So, though I've been doing network marketing, but the process of learning ay tuloy-tuloy, di ba? So, sabi nga, meron nga tayong kasabihan na kapag tumigil na ang learning sa buhay mo, ibig sabihin, patay ka na. How many of you, ilan sa inyo ang patay na? Alam ko lahat tayo buhay pa eh. Kaya kayo andito sa webinar na to dahil gusto nyong matuto. Tama ba ako? Diba? Yun naman talaga ang pinaka main purpose natin. Alright? Ayan. So, ngayon na intindihan nyo na yung tinatawag na forming process. So, let me change kung sino ng presenter. No? Ayan, I believe ako na dapat yung presenter. Okay? Ayan. So, ayan, let me focus to yun. May gusto lang akong ipakita sa inyo, no? And may gusto akong sabihin sa inyo dito sa point na to. Okay, let me do this. The slideshow. Okay. Okay, meron lang akong bagay na gustong itanong sa inyo. Okay, bago tayo mag-move on. Okay, first question is, ito yung mga reason, okay, kung pagod at sawa ka na sa ginagawa mo sa industriya, how many of you yung talagang nag-i-struggle ngayon na kumita sa industriya na to? How many of you? Ilan ba talaga sa inyo? Ang talagang totally hindi nyo alam yung gagawin or maybe kumikita kayo pero feeling nyo not enough. Ilan ba? Ilan ba sa inyo? Okay, just be honest, no? Okay, yan, no? So, napakarami. Alright, ayan. Okay. So, kung pagod ka na sa kakasentering tapos walang nangyayari sa'yo, well, I know na pare-pareho lang tayo na experience pagdating sa ganyan, no? So, na-experience ko rin yan na parang pakiramdam ko hindi umuusad yung negosyo ko. Araw-araw naman ako sa office. Lagi kong kasama si upline. Pero bakit hindi pa rin umuusad? Or kung minsan dahil sa sobrang pagod na natin kakasentering, di natin sinunod si upline. Kaya binoboljack tayo, no? Diba? So, andyan yung mga pasaring, andyan yung mga kampong boljak, no? So, pero, dumadating sa point na, nasawa na rin tayo, yung pagod na. Kasi nga, bottom line, this is business, Dapat talaga nag-earn tayo. Tama? Dapat, nagagawa natin kumita dito sa negosyo to. This is not just about na, we cannot always reason na, hindi, baguhan lang ako, Bago lang ako sa negosyo, kaya baka hindi pa ako kumikita. Sabihin na natin, hindi ka man yumaman agad, pero at least kumikita ka. Mas masarap pakinggan, di ba? Mas masarap kung yun ang nangyayari. Tama ba? Right? Sino yung nag-a-agree sa akin dun sa area na yun? No? Di bali nang hindi ka yumaman agad. Ang importante, kumikita ka. Isa nga sa mga natutunan ko sa mga negosyante, okay, eto meron ako mga nakakausap na talagang ang dami nilang negosyo, talagang mayaman sila. Pero isa lang ang natutunan ko sa kanila. Kung nagninegosyo ka sa simula, kahit hindi mo na kumita, basta nagsusustain yung business. Nagets nyo ba?
kahit hindi muna kumikita, basta nagsusustain. It means it's a good sign. Pero iba yung kasabihan, lalo na sa network marketing, na hindi ka na nga nagsusustain, hindi ka pa kumikita. Masakit, di ba? Hindi ka na nagsusustain, hindi ka kumikita. Baka may mali. Tama ba? Di ba? Kaya kung pagod ka na sa network marketing business mo or yung tipong sa office talagang power na power ka ng power, payaman, power, payaman, power, power, power. Tapos yung tipong pag uwi mo sa bahay, wala kang pambayad ng power, wala kang pambayad ng kuryente, ito yung pamilya mo, hindi mo alam kung paano ka pakakainin. Alam ko marami nakaka-experience na ganun eh. O minsan, minomotivate na lang siguro tayo ng upline, pampalubag loob. Yung tipong, hindi, konti na lang, konting tiis na lang. And yet, 3 taon ka na nagtitiis, hindi pa rin umuusad ang buhay mo. Nakakapagod, nakakasawa, di ba? Tama ba ako? Pwede ko bang malaman yung talagang pagod na sa ganung estado ng kanilang negosyo? Okay, just be honest, no? Para at least ma-i-address natin yung concern. Pwede ko ba malaman? Pwede ba magtaas ng kamay? Don't worry, ako lang ang nakakakita ng panel na to. Okay, yung iba. How about yung iba? Kumusta ba yung negosyo nyo? Okay, ayan. Okay, kumusta na? Kumusta na yung negosyo nyo? Ayan. I believe kung maganda naman ang takbo ng negosyo nyo, tuloy nyo lang, no? Tuloy nyo lang. Okay, kung nagsusustain, tuloy nyo lang. Pero kung talagang hindi na talaga nagsusustain, pero pinipilit nyo na lang, di ba? No? Talagang, pero sabihin natin, pwedeng nagsusustain, pero gusto mo pa ng talagang kumita, no? Hindi mo naman kasi pwedeng sabihin na nagsusustain pero negative ka. Hindi ka nagsusustain nun. Tama? Ibig sabihin nun, nalulugi ka. You're drowning. Okay? It should be sustainable. What I mean sustainable, ibig sabihin kayang bayaran yung bills mo, kayang pakainin yung family mo, okay? Kaya at least sagutin yung pamasahe mo, yung pag-internet mo, yung mga primary na pangailangan mo. Okay, kung yung business mo, kaya nang sagutin yung mga bagay, ibig sabihin nagsusustain ka. Pero kung sabihin mo, ang kinocompute mo lang yung pamasahe mo sa office, yung pagkain mo kapag bumabiyahe ka, tapos yung kailangan mong bayaran sa bahay, na negative ka, it means you are not sustaining. You are drowning. Then you have to wake up. Kailangan mo nang gumising. Kasi bakit? Baka naman may 3 bagay kang kailangan para sumabog yung negosyo mo. Or sumabog ka sa industriya. Huwag na lang yung negosyo mo. Sabihin mo na ikaw mismo gusto mo magkaroon ng pangalan sa industry. Pwede ko bang malaman kung sino sa inyo ang gustong magkaroon ng break sa industry na to? Yung gusto talaga magkaroon ng pangalan. O yung naniniwala na balang araw magkakapangalan ako. Okay, pwede man pakitaas yung mga kamay niyo. Gusto ko malaman eh. Okay, yan. Salamat. Ayan. Salamat sa mga sumasagot. Okay, may gusto kong ipakita sa inyo, no? Okay, baka meron kang 3 bagay na kailangan. At ito yon. Mentoring, tamang sistema, teamwork. Marami sa atin pumasok sa network marketing, walang tamang mentoring. Ang mentoring na nangyayari sa atin ay umattend lang ng seminar, puro mindset. Kahit mismo yung nag-sponsor sa atin, hindi niya ma-duplicate kung anong ginagawa nung apply. Kaya what happens is blind leading the blind. Okay, kasi bakit? Wala talagang mentoring na nangyayari. Si upline or yung upline, sobrang busy na. Hindi niya ma-delegate yung trabaho, hindi niya ma-delegate yung knowledge, hindi niya maipasa yung knowledge. Therefore, walang tamang mentoring na nangyayari. Kaya lahat kayo nangangapa. And ang masaklap pa pagdating ng training, puro mindset, walang how to. Pagod na ba kayo sa ganon? Pagod na ba kayo na walang mentoring, tapos ang training mo puro mindset. Hindi ka man lang naturuan kung paano talaga gawin at execute yung negosyo. Nakakapagod, nakakasawa, di ba? Kasi bakit? The reason why, kaya tayo pumasok sa network marketing, because we want to earn. We want to have a better future. Pero dahil walang magme-mentor, how can we have a better future? Tama?
Sunod, tamang sistema. Marami laging sinasabi, don't deviate from our system, don't deviate. Kaya lang yung sistema hindi compatible sa personality mo. Or pwedeng obsolete na yung sistemang pinagagawa sa'yo. That's why hindi ka maka-take off. Nakakapagod, nakakasawa, nakakaubos ng bulsa, nakaka-burnout. Pero gusto kong sabihin sa inyo na kahit anong pagod ang dumaan sa inyo, huwag kayong mababurnout. Kasi darating ang time na may ma-encounter kayo na magtuturo sa inyo ng tamang sistema. Okay? And last, baka ito rin yung kailangan mo. Teamwork. Matanong ko sa inyo, sa grupo nyo ba, meron bang teamwork na nangyayari? O baka soloista ka? O baka naman mas pinipili mong maging soloista? Dahil kasi pag feeling mo, pag pupunta ka ng office, bebembangin ka ng upline mo. Kaya ayaw mo nang pumunta ng office. Gusto mo nalang mag-solo at sasabihin mo, tsaka na lang ako pupunta sa office kapag may napatunayan na ako. Take note, never ka magkakaroon ng mapapatunayan o never na mangyayari sa iyan kung wala itong tatlong bagay na to sa'yo. Hindi ka pwedeng maging soloista. Okay? Never kang magiging soloista kung hindi mo alam itong tatlong bagay na to. Mentoring, tamang sistema, at teamwork. Okay? Ngayon, gusto kong tawagin ulit si Sir Richard para i-share sa inyo yung sistemang ginagawa namin. Gusto niyo bang malaman kung ano yung nangyari? Kung paano namin ina-execute yung negosyo? Pwede bang magtaas kayo ng kamay, no? Para alam ko kasi hindi ko kayo nakikita eh. Okay? Ayan, no? So, ayan. Salamat for engaging. Alright. Ita-turn ko na kay Sir Richard yung ating okay. Sir Richard, are you ready? Okay, yes sir. Game Alright. tayo. Sige, pakita mo yung sistema natin. Ayan, para may idea sila. Okay. Wait lang. Okay, yan na. Okay na ba? Alright, Alright. sige, show the screen. So, Go ahead. Okay na, naka-show na sir. Ayan, yan. Showing screen. Okay, wait lang natin. Okay. Sige, go ahead. Yes. Proceed ka na. Nakikita na namin yung screen mo. Okay, Go ahead. Proceed ka na. Nakikita na namin yung screen mo. Okay, game. So, kami, yung team namin is Fox Ninja. And meron kaming ginagawa ngayon na online marketing strategy. We call it the Ninja Moves. So, kung familiar ka doon or nakikita mo na or naririnig mo na. Okay? So, ito yung tamang panahon. Ayan. Para malaman nyo yung kung paano ba namin ginagawa. Gusto namin i-share ito sa mga kapatid natin na networkers. So, bigyan ko kayo ng mga sample, no? So, meron kami ditong page. Ito yung page ko na siguro marami sa inyo na nakavisit na rin dito. Ayan, si Richard Ted Tylo, Internet Marketer Entrepreneur. So, ayan yung page namin. Then, meron pa akong isa pang page. Okay. Ito naman yung product namin. Algae Cleanse Jelly, Be Fit, and Sexy in 10 days. Okay. So, ginagawa namin is nag-create kami ng dalawang page for product, which is ito yon, and for business or network marketers. So, dito, syempre, sa page na to, ma-attack natin dito yung mga negosyante, direct sellers, mga matatagal na sa MLM, tsaka yung mga naghahanap ng new opportunities. Dito naman sa kabilang page, ma-attract natin dito yung mga nangangailangan ng produkto natin. Now, pakita ko muna sa inyo itong sa product. Okay? So, mapapansin nyo dito yung mga posting ko. Yan. Okay? Congratulations, our new distributor from Palawan. Okay? Si Miss Beth. Okay? Kasama natin siya ngayon dito sa webinar. So, nakabenta tayo ng 4 boxes dun sa grupo nila sa Palawan. Okay? So, nagpo-post kami dito ng mga
ng mga happenings na nangyayari sa negosyo. So, dahil product to, pinapakita natin na sa iba't ibang dako ng mundo, nakakabenta tayo. This one naman is from Miss Donna from QC. Okay? And distributor again from Pasig naman. Okay, mag-asawa. Then, meron tayo from Bohol. Okay, kay Miss Arian. Then, from QC ulit, si Miss Pinky. So, mapapansin nyo dito, yung mga posting namin, ito naman is more on encouragement naman para dun sa mga kailangan magpapayat. So, ito, nag-post kami. Ito yung wife ko, si Tet. Siya yung nasa picture, effective sa kanyang product. So, talagang kami nakikita talaga nung mga nag-i-inquire na we know our product kasi we use them eh. Alam namin ano lasa niyan, alam namin kung ano ang ilan ang laman ng isang box, magkano ang SRP, ang distributor price, alam namin kung magkano ang kailangan na shipping. Kaya yung mga pupunta dito sa page na to, wala na silang kawala. Kumbaga, hindi yun yung attitude namin, hindi na siya makawala na dito pa lang sa page namin. Sold na siya, benta na. Okay? Another one is, ayan, from Manila naman. And, okay, this one is 3 boxes. So, itong Ninja Moves na pinapakita namin sa inyo, online marketing strategy siya kung saan nagagamit natin yung direct selling. Okay, so, mapapansin nyo, no, kung nasa ibang company kayo, ako rin, galing ako from ibang company before, pero mapapansin nyo, yung first way to earn, usually yan yung direct selling. Yan yung mabilisan pine-present. So, bakit? Kasi tutubo ka lang, then tapos na yung kita mo. Then number 2 na, direct referral na o yung recruitment na or sponsorship na. Doon nagpo-focus madalas yung mga speakers. Pero kung mapapansin nyo, kung ikaw ay nagsisimula sa isang network marketing business, kailangan mo yung tinatawag na panggalaw. So kung merong ilan sa inyo napanood nyo yung video ko ng panggalaw, merong part 2 yun eh, which is magpo-focus tayo dun sa direct selling. At yun ang naitutulong nitong Ninja Moves technique namin. Kasi dito talagang napopromote namin. Imagine, dito nakabenta kami sa Baguio, 3 boxes. Okay? Then meron kaming mga information, hindi lang kami nakafocus lang sa puro benta. So, syempre, pinapakita rin natin sa tao yung benefits ng losing weight. Okay? Then, another 3 boxes from La Union. Okay? Then, 2 boxes. Imagine nyo to, kung titingnan nyo yung mga date na pinapakita ko sa inyo, ito naman from Zamboanga. So, kung titingnan nyo yung mga data, every day, almost every day na to, 1 to 3 boxes talaga nakakabenta kami. Imagine nyo na lang sa isang box, kumikita ka let's say na ito for 50 pesos, hindi na masama kung nakakabenta ka ng 1 to 3 boxes per day. At yung kinikita mo na yon, okay, thanks to Ninja Moves talaga. Kasi yung kinikita mo na yon, yun yung nagagamit mo naman na panggalaw para palakihin naman yung network opportunity mo, yung organization mo. Kasi let's face it, mahirap gumalaw mahirap magpalaki ng network kung wala kang pera. So dito, through Ninja Moves, nagagamit natin yung direct selling, yung benefits of direct selling. So kumikita tayo dyan. And good yun para sa isang kumpanya. Okay? Kasi namumove yung product. So hindi tayo pwede sabihin na scam, puro recruit lang, pera-pera lang. Kasi we move our product eh. May points yan. So dun yun yung basehan, yung points kung bakit tayo kumikita. Okay, so ginagamit namin itong page na to, and mapapansin nyo, dito sa page na to, hindi lang kami benta ng product, mayroon din kaming mga nako-convert na distributors. Like for example, ito si Miss Tin of Makati. So before, bumili na siya ng isa, and then yung sumunod niya, nag-distributor na siya. So imagine nyo yun, nagsimula yung tao sa produkto, nagamit niya yung produkto, effective sa kanya, hindi mo na kailangan kumbinsihin yan para mag-member. Kasi nakita niya, teka, bibili rin pala ako nito eh. So, kailangan ko mag-maintain ito. Why not mag-member na lang ako para next purchase ko, discounted na ako. Diba? So, wala kang problema para magkaroon ng mga downlines. Dito pa lang sa page na to, pwede ka na agad magkaroon ng downlines. Now,
Punta ngayon tayo dito sa susunod na page. Okay, ito yung grabe talaga. Hindi lang to ninja moves. Meron kaming tinatawag dito na SAM. Ano ba yung SAM? Simplified Attraction Marketing. Okay, so mapapansin nyo dito, yung mga posting namin, siguro marami sa inyo na nasusundan na yung mga videos, yung mga iba namin pinopost dito. Ang pinopost namin dito is more on values. Kasi kailangan makarelate sa iyo yung audience mo. So since ang audience nitong page na to is more on mga kapatid natin ng networkers, we put value. Yun yung pinopost namin. Ano ba yung mga value na yan? Sample. Ito na lang. Pinromote ko kanina yung yung pre-webinar training natin na nangyayari ngayon. So, struggle ka ba na magpa-pay? So, syempre, maraming tao makaka-relate dyan. So, syempre, pag nakita nila yan at talagang yun yung sitwasyon nila, for sure, pupuntahan ka nila. At manghingi sila ng tulong sa'yo. Okay? So, ayan, may picture pa ng hindi na niya mawari saan niya kukunin yung mga pay-ins niya. Dahil maputulan na siya ng kuryente. Okay? Lahat tayo nakaranas niyan. Okay? Pero through ninja moves, through simplified attraction marketing, ito ang nagagawa nito. Nagkakaroon ka ngayon ng maraming followers kung saan nararamdaman nila na trustworthy ka, na pag pumunta sila sa group mo, ito na yung break ko. Kasi ito nakakapagbigay ng direction sa amin. Nakakapagbigay ito ng malaki ang grupo ko, kaya lang walang mag-lead. Kahit ako mismo, kailangan ko rin na mag-mentor. So, pupuntahan ko tong tao na to, kung saan nakaka-relate ako sa mga pinopost niya, malamang magbe-benefit yung buong lahat naman tayo sa network, gusto natin syempre kumikita yung buong team. So yan, nagpo-post kami dito ng mga nag-pay-in. Okay? And palagay dito, ayan. Actually, dito pa lang, in-explain ko na kung ano yung mga ilang tips eh. Magkaroon ng 10 pay-ins in 3 days. So, katulad nung na-experience namin. So, ito, hindi to invento, walang anything to dahil nangyayari talaga to sa amin. And, okay, kasama ko yung wife ko. So, nakikita nila dito kung ano yung activities na ginagawa namin. Okay, hindi lang kami basta nagpo-promote lang ng product or ng business. We promote our system na talagang effective, proven. Marami nang nakapagpatunay nito. Ano pa? Okay, baba tayo dito. Okay, we also do Bible study, how to manage God's money. So, syempre, holistic yung approach natin. Syempre, pag God-fearing yung mga makakasama mo sa negosyo, lahat kayo, harmonious yung relationship, no? Okay, ano pa? Ayan. So, nakalagay dito, ayan, may downlink ka ba na pagkatapos mag-pay, hindi na nagparamdam? So, ito yung mga alam mo yun, makaka-relate ka. Bahay mode, walang pawiran, walang sigaw-sigaw ng ahu-ahu, walang mindsetan. Pero, at the end of the day, resulta pa rin naman ang nagmamatter. So, grabe lang talaga itong ninja moves technique na to, na sobrang thankful kami. Kasi, imagine, sorry po sa mga tatamaan, wala naman tayong intention. Pero, imagine, habang nagsisisigaw ka dun sa seminar, nagsisisigaw ka dun sa team nyo na nasa labas, and then, merong ilan na gumagawa ng ninja moves na nasa bahay lang, gamit lang ang internet. Pero, mas sigit pa yung kinikita or yung nagiging resulta niya compared dun sa ginagawa natin sa labas. Gutom, mga abutin natin dun. Mapapagod tayo at mauubusan tayo ng pera. Ayan. So, itong page namin na to, pinopromote namin yung mga ads natin para mas marami pang networkers sa buong Pilipinas. Hindi lang yan, nakakaabot din to ng ibang bansa na nakaka-relate sila. Kumbaga, syempre kapag pin-promote mo yan through Facebook ads, pwede kang makapag-set ng target audience mo. Pwede mo ngayon mahanap yung mga agila na hindi lang nagkaka-break pero meron palang willingness and 100% attitude na gawin ng network marketing business. So,
yan yung pwede mong ma-attract pag ginawa mo yung Ninja Moves. So, i-recap ko lang kung ano yung yung mga basic na kailangan nating malaman through Ninja Moves. So, number 1, mag-create ka ng page. So, i-personalize mo, isa sa product, okay? And then, kung marami ka ng experience pagdating sa network, you create your own na rin sa network, okay? Then, kung let's say bago ka lang, and then meron kang upline na mas experience siya, so, pwede ka muna makiride doon. So, meron kaming mga downlinks na bago lang. So, we make them our, parang editor doon sa page namin. So, nandun din sila. I-personalize mo, then, yun nga, gamitin mo yung Facebook ads. Then, yun, maganda, dapat mag-seek ka ng mentorship. Okay? Kasi, kahit sabihin mo meron ka ng previous experience dun sa network marketing mo, masasabi natin na previous na yun. Kung nakaka-problema ka ngayon, di mo pwedeng ipagmalaki yan na yan yung nagawa mo nung past mo. Dahil ang nagmamatter yung present mo. Okay? And last, ito yung kailangan nating matutunan. Kailangan magkaroon ka ng grupo na magme-mentor sa'yo, step-by-step process. Kasi hindi mo ito makukuha ng isahang turo lang. Or ito lang webinar na to, uulit-ulitin natin kung recorded to. Hindi mo ito makukuha ng ganun lang kasi marami rin tong pasikot-sikot. And I think ito na talaga. Ito na yung solution ngayon kasi makabagong makabagong henerasyon na, hindi na tayo, yes, effective pa rin yung old way, like yung pagpa-flyers, pagdidikit ng sticker, kaya lang kung meron ng smart way, why work hard if you can work smart naman? Isang pindot lang, isang click lang sa keyboard, kaya mo nang makakuha ng mga, imagine marami tayong napasign up, hindi po namin yan kilala, pero ngayon magkaka-partner kami and nag-i-start na kami palakihin yung negosyo namin. So, yun lang po ang ma-share ko sa ating lahat, and I hope marami kayong natutunan, and gawin na natin yung Ninja Moves. Kasi ito yung makakatulong sa atin para magka-break ka na rin. Kung wala kang break ngayon, or break na yung neck mo, kaka-invite at lagi kang nare-reject, do the Ninja Moves. Huwag mong palalagpasin yan. Okay, so ibalik ko na po yung floor kay Sir Edison. Work with Fox Ninja, siyempre. Yeah. Ayan ang author ng Ninja Moves. Okay. Thank you, sir. Yes. Okay, thank you, Sir Richard. Ayan, sabi nga, work with Fox Ninjas, no? So, pag-usapan natin yung kanina, saan ba tayo na, yan. So, sabi ko kanina, so, let's go to slide again. So, kanina sabi ko, kailangan mo ng mentoring kung gusto mo talagang maging successful sa industriya na to. And I know na gusto mo talagang maging successful kaya ka nga nag-network marketing, diba? Hindi lang para manood, hindi maging tagapalakpak, utusan ni upline, no? Gusto mo talagang magkaroon ng sariling team. Then, kailangan mo ng mentoring. Pangalawa, kailangan mo ng tamang sistema. Kung obsolete na ang sistema ng grupo mo, obsolete na ang sistema ni upline mo, then you need to find someone na mayroong tamang sistema. And of course, importante ang teamwork. Okay, because this is network marketing and the real business in network marketing is the people. Okay, the product is the fuel, there are the vehicles, the company, the compensation plan. Okay, vehicle lang yan. Okay, ang pinaka-negosyo mo dito ay yung tao. So you need teamwork. Okay, and ang good news ko sa inyo, itong tatlong to, okay, we are doing this sa team natin. Okay. Kahit sa ang company ka, involved ngayon, okay, hindi ka namin ka-team, hindi ka namin ka-company, but you are welcome to join the Fox Ninja. Okay, be part of the Fox Ninja. I'm inviting you to become part of the Fox Ninja. Kung gusto mong magkaroon ng success sa network marketing, kung pagod ka na parang araw-araw na lang na walang nangyayari sa network marketing mo, then join us. Join the Fox Ninja team. This is my team. This is our team. This is Sir Richard's team. Okay? And eventually, this will be your team. Okay? So, what is our objective?
Okay, as a Fox Ninja founder or one of the founder, okay, ang objective at desire namin is to answer the daily needs of a networker. Kanina pinakita ni Sir Richard kung paano nasusolusyonan, okay, bilang members or bilang part ng team namin. Okay, yung mga distributor namin, kung paano nasusolusyonan yung mga panggalaw nila. And I know na nagiging problema yan ng maraming networker. Or pwedeng ikaw mismo na nanonood nitong webinar na to, problema mo ang panggalaw. And nasolusyonan namin yan. Okay? My distributors are earning 400 to 3,000 daily. Alright? Because of our system. To create an earning networker, pwedeng hindi ka millionaire ngayon, but you need to earn now. No, hindi, you cannot reason out na, hindi, bago lang ako eh, bago lang ako. No, this is business. Kailangan mong kumita. Okay? Kailangan mong kumita agad. Negosyo to. Kung hindi ka makakasustain, kung lagi ka negative, hindi ka tatagal sa negosyo. And isa rin sa desire namin ay makadevelop ng successful network leaders. How many of you gustong maging successful network leaders? Pwede ko bang malaman? Pwede bang pakitaas yung kamay nyo? How many of you? Come on. Just be honest. Okay. Ayan. Salamat sa mga nagtaas, no? Ayan. Ang dami nyo. Ang dami nyong gustong maging successful network leaders. Okay. Pero ang tanong, do you have the right mentor? Do you have the right team? Do you have the right system? Okay. Kailangan mong malaman ito if you want to become a successful network leaders. Okay? Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ng isa sa mga leader ko, si Miss Princess Delioso. No? Hopefully, let's see kung available yung kanya microphone, kung makakapagsalita siya ngayon. Okay? So, let's see. No? So, gusto ko lang marinig ninyo ano yung naging experience niya with the Fox Ninjas. Okay? Ayan. Hello? So, tignan natin kung kaya, ha? I think she's using an Android phone ngayon. Okay? Nakamute ata siya. Oh, hello? Okay. Hello. So, I think hindi yata kaya. Okay, let's try some of my people. Ayan, okay na. Hi, Princess. Hello? Hello. Ayan. Ayan. Hello? Ayan, lapit ka ng konti. And, ayan, sige, okay na. Ayan, good? Ayan. Hello. Ayan, hello. Hi, Princess. Hi, Eds. Ayan. Kamusta? Sa Singapore ka, di ba? Yes, I'm here in Singapore, Sir Eds. Ayan. Ayan, no? So, lakas mo ng konti, lapit mo ng konti yung mouthpiece. Ayan, para marinig ka ng ating mga audience ngayon. Ayan. How's your experience with our system? Ano yung nag-improve sa iyo? 'Di ba you've been into network marketing since last year pa, and since you joined my team, nakita ko na malaki yung improvement sa iyo. Ano yung mga naging improvement sa iyo? Well, Sir Eds, kasi like before, sa dating networking company ko is wala kasing teamwork. Yan, walang teamwork, walang nag-sustain ng infos, and details, ganyan. So mag-isa ko lang noon. So dito sa team natin, ayan, marami talagang factor na nakatulong sa akin, tulad ng yun nga, sa closeness ng group, yan, sa pagbi-build ng group. So isa pa dun is yung sa group is talagang solid, yan. Tapos, hindi siya katulad dun sa current networking ko dati na walang tulungan, yung mga kanya-kanya lang yan. So, ngayon talaga sobrang nai-inspired ako kasi talagang yung energy, yung intensity talaga sobrang iba yan. So, parang mas lalo pang na-build yung yung pagiging networker ko kasi iba talaga yung guidance kasi dito, tsaka yung mga tinuturo mo na sa amin na good listening, dapat magiging open ka, dapat bukas ka lagi, dapat hindi ka natutulog, ganyan, yung parang dapat talaga kumikilos ka na
top earner, ganon. Yung parang yung hunger, may hunger ka sa sa success para makuha mo yung gusto mo. So ganon siya. Ganon talaga. Sobrang iba. Ayan. Alright, ayan, no? Yan yung isa sa mga senior ni Miss Princess, and I'm happy that she's leading a group of people now, no? So totally, andyan yung enthusiasm niya. She's very excited, no? So totally, she's a new person pagdating dito sa sa network marketing, no? So nakikita ko yung kanyang energy, yung kung paano niya nililid, minomotivate yung mga downlines niya. I think she already have around 12 14, no? 14 ang nililid mo ngayon, ano? Spoil and marami pang susunod talaga. Ayan, marami pang papasok. Yes. Kasi kanina lang, nag-deliver ako dito sa isa sa mga downlines niya dito sa Pilipinas. Okay, so nasa Singapore kasi siya. And totally effort talaga ng grupo yon. Okay, that's the good thing about our system, the Fox Ninja system, no? So totally, mag-iiba talaga ang perception mo, ang style mo, talagang magkakaroon ka ng result sa industry na to. Okay? Ayan. Thank you, Princess. Thank you. Thank you, Sir Eds. Ayan. So, ayan. Isa din sa mga naging member ng Fox Ninja tignan natin kung online siya, no? Ayan, kung andito pa siya, si Ate She, no? So, ayan. Na-involve siya sa team namin, yung Ninja team since April pa. Pero she's really happy na sobrang laki din ng improvement sa kanya pagdating sa network, no? Siguro from dati masasabi natin yung hirap, struggling. But now, this is entirely different. Okay, so tingnan natin kung kaya, no? Hi, Ate She. Ayan, no? Hello? Hello? Ayan. Hello, Sir Ed. Yes. Good evening. Yes, good evening. Ayan, Good evening po sa lahat. ayan. Happy to be Fox Ninja. Ayan, the Fox Ninja. Kumusta ang experience with the team? Now, ano yung mga nangyari? Ano yung mga changes sa dating ginagawa mong pag-network? Now, it's entirely a different thing, a different ball game. Kumusta? Ay, sobrang dami. Sobrang daming natutunan ko dito. Simula na mag-join ako sa Fox Ninja. Tama yung sinasabi niyo na meron tamang mentor, sistema, at saka teamwork. Yes. Sobrang importante pala yung tatlong bagay na yun. Hindi ko yung na-experience sa dati kong mga pinagdaanan company. Dito, nakakapag-pin ako ng hindi ko kilala. Diba? Nakakabenta ako ng hindi ko kilala, nang walang kahirap-hirap. Yes, Samantala doon sa dati, Diyos ko, ilang buwan, di isang pay-in, wala kang makuha. Grabe. Sobra hanggang ngayon, excited pa din ako. Yes, So, iba-iba ngayon, no? Talagang resulta Yes, iba. usapan ngayon. I'm doing this part-time kasi meron din kaming other business, pero 100% yung 100% yung attitude na ginagawa. Ayan. Yun yung number one na sikreto. Kahit na hindi ka talaga yung full-time na araw-araw, paweran, araw-araw, training, walang ganun. Sobrang tulong din itong sistema natin na kahit nasa bahay, nag-training tayo. Sobrang laking na itulong sa akin. That's good. Ayan, no? Ayan. Guys, mga networkers, sawa na ba kayo sa paweran tapos uuwi kayo sa bahay, wala kayong kinikita? Pwede ko ba malaman? Sino dito yung sawang-sawa na sa paweran? Pwede bang magtaas ng kamay? Ayan, ang dami ata, no? Ayan. So, guys, kung gusto nyo rin ma-experience yung talagang may resulta sa grupo nyo, guys, I'm encouraging you to join Fox Ninja team. Okay? Ayan. Salamat, Ate She. Salamat. Yes. Thank you. Thank you, Sir Ed. Ayan. So, marami kaming kwento sa grupo namin na totally from zero, yung talagang struggling sa network. It's totally a 180 degrees turn, no? So, isa rin sa mga tinuruan ko na dati from other company siya, kahit nasa ibang company siya before, talagang tinuturuan ko siya. And right now, I am really happy na kapartner ko na siya ngayon, ano? Nakasama ko siya dito sa business na to, no? So, nagsimula lang sa pabenta-benta ng products and kumikita ng mga 400 to 1,500 per day. But now,
they're mag-ano sila, mag-own, mag-girlfriend, boyfriend, that they're doing this business and earning good in this in our team, ano? So let's see kung makakapag salita din siya or makakapag-share siya ng value. So let's welcome Dennis and Aleli. Okay, hello. Hello Dennis and Aleli. Kaya ba? Kaya niyo bang magsalita at mag-share? Ayan. Wait lang. Ayan. Hello Dennis. Ayan, nawala. Hello? Ayan, hello Dennis. Yan. Hello. Yes, naririnig ka Hello. namin. Hello. Good evening sa lahat. Ayan, good evening. Power time. Ayan. So, yan, experience ko naman, share ko lang naman yung experience ko sa team ko ngayon, yung Fox Ninja, yung grabe yan. And share ko rin yung experience ko before sa MLM ko before na bago ko pinasok yung team ko ngayon. And ibang-iba, napakalayo kasi yung dati before, pure offline talaga ako. So, tumagal ako ng 3 taon. 3 taong gutom. Kasi nga, hindi ko talaga alam paano siya gawin. So, yun. Sobrang hirap kasi every training namin, 2. So, team training namin 4. So, umabot kami pinakamaaga na 1:00. So, tapos after ng training, may ma'am na tinatawag. So, alam ko, relate tayo mga networkers yan. So, after ma'am, may ma'am ulit. So, after ma'am, pag-uwi mo, gutom na gutom ka. Tapos pag-uwi mo, wala kang naabutan ng pagkain. So, ngayon, sobrang sarap ng experience ko sa Fox Ninja kasi sa bahay lang kumikita kami. Lalo sa product pa lang, wala pa sa network. Yun nga, sinasabi ni Sir Ed, malaki rin utang na loob namin ni Aleli yan kay Sir Ed kasi because kay Sir Ed, tinuro niya yung tamang sistema, tamang strategy, and natuwa kami kasi nasa team kami na Fox Ninja. So yun, yun lang mas-share ko ngayon. So, gusto ko rin mag-share sa inyo si Aleli na partner ko sa negosyo. So, Ayan. Hello, Aleli. Yan, so, hello, yan. Good Ayan, evening, si Aleli. guys. Good evening. Opo. Before kasi, parang direct selling naman ako. Kasi mostly, di ba, pag sa mga ibang, sa dati kong company, kumbaga, offline kasi kami. So, pagdating sa selling naman, which is yun yung pinaka-basic na kailangan ko yan para may panggalaw ka, minsan kulang talaga kasi, konti lang naman talaga yung bumibili, di ba? Pero yung sa, naman, doing ninja moves, yung tinuro ni Coach Ed yan. So, sobrang, ang bilis lang. Tapos, yung kagaya nung kay Sir Richard, ginagawa namin FB page lang. So, kumbaga, yung mga customer mismo yung mag-aano sa'yo, mag-i-inquire, yan. Tapos, ang gagawin na lang namin, papadala lang namin yung mga products. So, sobrang bilis lang. Kasi, yun nga, nasa bahay ka lang, kumbaga, nagagawa mo pa rin yung negosyo. Hindi siya, kasi before, kung offline mo siya ginagawa, kailangan mo talagang pumunta ng office. Magte-training ka, yan. So, araw-araw nasa office. So, kumbaga, yung nilalabas, mas malaki kaysa dun sa income mo. So, nag-earn ka, yun nga lang kulang pa rin kasi nga, araw-araw kailangan mo pang lumabas talaga, no? So, doing Fox, ninja moves naman, sobrang bilis lang. Kasi, anytime, anywhere, pwede mo siyang gawin basta may, internet at saka, kumbaga, lahat, sinasabi talaga ni Coach Ed, kumbaga, yun nga yung sinasabi na elbow to elbow, gagawin mo talaga, Diba? So, yun, doon mo makikita yung teamwork. Kasi, lahat na pag-uusapan, kumbaga, ganun. So, every now and then, every Friday yan, so, meron kaming, offline day naman namin yun. So, basta, sobrang bilis lang. So,
kung gusto niya rin ng ganun kabilis kumita yan, so dapat malaman niyo rin yung ninja moves namin. So, yun lang po siguro, Coach. Ayan, okay. Thank you, Miss Aleli. No? So totally, our style is entirely different, but this is a different ball game. Kasi bottom line, we want you to earn now, no? So, because you will not last kung hindi ka kikita. Kung ang lagi ko sinasabi, lilipas din yan, kikita ka rin. No, kasi the mere fact na pag kumita ka ngayon, ibig sabihin, magsusustain ka, tatagal ka. And isa sa mga hindi ko malilimutan na natutunan ko kay Sir David Tan, ayan, sasabihin ko na isa sa mga CEO namin. Okay, do you want to have a sustainable downlines? Okay, gusto niya ituro ko sa inyo yung sikreto para magkaroon ng sustainable downlines. Pwede bang malaman? Pwede ko ba malaman kung sino yung interested pa dito? Alam mo, nagpapasalamat ako kasi kahit lumalalim na yung gabi, okay, maghahating gabi na, you're still here, no? Para matuto. Okay, eto lang ang sikreto para malaman nyo kung mag-i-stay yung downline nyo. Number 1, make sure that your downlines is earning. Okay, siguraduhin yan. That's the number 1. Kasi bakit? Kahit anong motivation ang gawin nyo, kung hindi kumikita yan, aalis yan. Alright? Pangalawa, okay, i-double check nyo kung talagang kumikita sila. Okay? Kasi, kung hindi nyo i-double check, aalis yan kung hindi kumikita yan. At pangatlo, siguraduhin nyo maigi na talagang kumikita sila. Ganun kasimple. Okay? Kasi this is business. You need to earn. Alright? Nakuha nyo? Marami kayong natutunan ngayong gabi. Pwede ba malaman yung maraming natutunan? Okay? Pwede ba magtaas ng kamay? Okay, thank you. Salamat. Alright. So let's proceed. How do we train and equip our people in this business, especially sa Fox Ninja? Ganito. Okay, first we teach them how to sell para may daily income sila. So earning 400 to 3,000 daily, hindi na masama yun. Tama ba? Diba? It's already a good income. Kahit mag 1,000 per day ka through online selling, okay, it's already a good income. Kaya nga, we teach, we train, and equip our people a non-traditional way of moving products. Kasi alam ko, marami sa inyo, ayaw no, I'm gonna knock on your door, ring on your bell, diba? Ayaw nyo ng ganon. Yung tipong iniiwan yung product sa kakilala, tapos babalikan na lang kada kinsenas katapusan. Okay, kaya hindi natin i-apply yun. So we will do online marketing. And the good news is, if you do online marketing, ready na ang content and images. Share na lang kayo ng share. Okay? Pangalawa, how do we build? Okay, or how do we sponsor, which is for the residual income? We teach them simplified attraction marketing. Okay, sponsoring, bubugbugin namin kayo sa forming training. Di ba kanina diniscuss ko yung form? Family, occupation, recreation, the message. Okay, dun tayo magko-concentrate. Kasi alam ko, the mere fact na nag-network marketing na kayo, ibig sabihin, meron na kayong mindset. Ang problema na lang yung skill set nyo. So, ang magiging focus ng team is yung skill set nyo para kumita kayo. Okay, again, hindi pwede puro why. Kasi kung puro why yan, kaya nga marami 3 taon na hindi pa rin kumikita sa network. Kasi puro why. Dapat merong why and how. Hindi rin pwede how. Dapat may why. Okay? Kaya nga, with our team, we will train you the forming process. And we also have the high energy group chat, which will be the 24/7 support. Kung halimbawa, nagbobom ka pa rin, nagpe-present ka pa rin, nagpa-prospecting ka pa rin, alas 2 na madaling araw, meron tayong team para doon. Okay, so ang kailangan mong gawin, i-add mo yung team doon sa group chat. Kung hindi ka pa marunong mag-present online, patutulungan ka ng team. Okay, kaya nga, ano sabi ko? Mentoring, system, and teamwork. So, dapat 3 yan. And we have a weekly webinar like this. For team building, we have webinars, daily trainings, offline events, membership access trainings. Meron tayo yan. Alright? So, okay, ayan, second to the last, bago tayo mag-adjourn. Okay, if you want to join the Fox Ninja team, don't hesitate to contact us. Ayan yung mga number ng mga coaches natin. For me, my number is 0916-791-5963. You can also add me on my Facebook account. So, madaling hanapin yan because kukunti lang ang pangalan ko sa Facebook. And we have also Miss Princess Del Yoson. Kung taga Singapore ka, yan, pwede mo tawagan yung number. You can also add her on our Facebook account. No? Hanapin mo Chess Del Yoson. C-H-E-S-S
Del Yoson. So we have Sir Richard Pailo, siya yung nag-present kanina. Ayan yung number niya, 0943-6767-010. Okay, si Sir Dennis and si Aleli, yung kaninang nag-share ng kanilang experience from 3 years na lagi daw gutom and now they are earning. It's 0917-452-9767 and yung kay Aleli naman is 0915-142-4938. And we also have Sir Paulo Antonio Ramos, okay, and Sir Jonas Cosme. So that's their number on the screen. You can add them on Facebook. All right? You learn a lot? Any questions before we adjourn? May mga tanong ba? May mga gusto kayong pahabol? Mga gusto pang malaman? Sige, go ahead. You are free to ask. Okay, ayan. So meron ba? Meron? Alright, sige, 1 minute to go. Baka may yung iba sa inyo nagtatype pa, no? Alright, thank you, Chuck. Ayan, no? Ayan. So, what do you mean by scripts? Okay, walang problema sa GFAX. Okay, you are welcome sa GFAX. Kahit member ka ng other company, you are still welcome. Okay, hindi silosa sa GFAX. Don't worry, hindi kami nang-terminate ng account. The bottom line with GFAX, ang sa amin lang naman ay, let's do business, yun lang, okay? So, business to business ang usapan natin. Okay, if you have other business, wala kaming pakialam doon. Alright, ayan. So, sabi ni Claire, wala pa kami distributor sa Bahrain area. Okay? So, baka ikaw ang una. Thanks, sir. Pasyal ako next week. Yes, Michael. Yeah, kita tayo. Yeah, you got my number na, no? Same building, yes. AIC. Yes, same building tayo. AIC rin. Alright, so, sir, malaki rin ba ang basehan ng business sa... sir, malaki rin ba ang basehan sa business? Okay, Joseph, can you send me a private message? Pag-usapan natin yan. Okay, I want to have an in-depth scripts about the form. Okay, Daryl, mas maganda become part of our team kasi talagang in-depth ang ginagawa namin kagaya ng shinare ni Aleli. Talagang naka-focus ako naka-focus kami sa improving nila. Okay? Ayan. So, parting words before we leave, ito na lang. So, isa sa mga reason bakit ka nag-network marketing ay para kumita. Kaya kung hanggang ngayon, struggling pa rin pagkita mo sa network marketing, then better find a good team, mentors, and system. Okay? Ayan. So, that's all for tonight. This webinar is recorded. Don't worry, i-upload ko to sa aking group page and to some other coaches. No? They will upload this para mas marami pa tayong matulungan. Alright? Okay. And thank you for attending this webinar. Good night and God bless. Okay, Joseph, don't forget to send me a private message. Alright. Thank you and God bless.